mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Kamusta po ba ang mga anak ng Diyos? Kamusta po ba ang mga anak ng Diyos? Mabuti po. May galak po ba kayo? Masaya kayo? Sumigla po ba kayo sa pagjo-joyful nyo? Purihin ang Ama. Mga minamahal na kapatid, sa araw na ito, purihin at pasalamatan natin ang ating Panginoon sapagkat tayo ay Kanyang muling inakay. Tanda lamang na mahal niya tayo. Amen po ba? Amen. Mga minamahal na kapatid, batiin po natin ang ating mga sarili pagkat patotoo na ang Espiritong Banal ang sa atin ay nangunat naghari. Sapagkat kung bilang pagkatao po, wala tayo ngayon dito. Amen po ba? Amen. Kung ano man po ang mga minimithi, hinihiling ninyo, isang tabi po muna natin, kundi handa na po ba kayo? Handa na ba kayo mga kapatid ko? Handa kayong makinig? Handa kayong makadama? Handa na ba kayong tumanggap? Amen. Amen po. Para po bang nanlalata? Inaantok po ba kayo? Hindi po. Ang antok ay hindi sa ating Panginoon. Kaya labanan po natin ito. Amen po ba? Sa araw na ito, ako po ang naatasan na mag-facilitate. At ang nais ko pong ibigay na tema sa inyo, na ito'y binahagi sa akin, paghahanda. Kaya nga po ba tinatanong, kaya handa na ba kayo? Bakit wala po sumagot? Handa na po ba kayo? Amen. Handa na kayo. Handa ba kayong tumayo sa harapang ito? Amen. Purihin ang Ama. Alisin po natin ang takot, mga minamahal na kapatid. Kung kalooban ng Ama na kayo ay tumayo sa harapang ito, walang dapat ikatakot, kundi dapat na ikagalak sapagkat ito'y pag-aatas sa inyo. Gagamitin lamang po ang katauhan upang kayo ay tawagin. Subalit ito ay ibinibigay, pinadadama ng ating Ama. Paghahanda. Sige po, umupo po muna tayo. Sabi niyo po, handa kayong makinig, ha? O, dapat po, ang tenga at ang sino mang tatayo sa harapan nyo, ay huwag ninyong pagmamasdan, kundi pakinggan ang lahat ng sa inyo ay binabahaging tuwiran. Sapagkat ang lahat po ng tatayo rito, kayo po ay makakatanggap. Kung tuwirang kayo ay makikinig, makapagbibigay lakas, liwanag, pag-asa sa inyo. Amen po ba? Amen. Paghahanda. Panahon po ng Kwaresma, di po ba? At ang naging kaugalian natin sa bilang pagkatao, bilang paghahanda sa panahong ito, nagninilay, yung iba po ang ginagawa nagpipinitensya. Di po ba? Nakikita nyo naman po yung mga ginagawa na nagpipinitensya, di po ba? Ito po ay isang paraan nila ng paghahanda, ng paglilinis ng kanilang katauhan. Ito po ang paraan nila upang yung mga kasalanan nila ay mapagsisihan nila. Wala pong masama sa ginagawa nila kung ang ginagawa nila ay totoo sa puso nila, na habang nagpapakahirap sila, nagsasakripisyo sila, na pinapalo ang likod nila, na naglalakad sa gitna ng init ng araw, na habang ginagawa nila ito, binabalikan nila ang mga nagawa nilang hindi mainam, ang mga nagawa nilang kasalanan, at ito ay hiningi ng kapatawaran. Ito'y kalugod-lugod sa Ama. Kung ito ang isa sa paghahanda nila ng paglilinis ng kanilang pagkatao. Sa bilang pagkatao po sa dating buhay, marami po tayong pinaghahandaan. Amen po ba? Yung pamumuhay natin, yung kinabukasan ng mga anak natin, hindi po ba? At para ito ay paghandaan, may ginagawa tayo. Nagsisikap tayo na mapag-aral ang mga anak natin upang magkaroon ng magandang kinabukasan. Ito ay, sabi nga po, kapag kayo ay may nais o may gusto, pinaghahandaan ito upang pagdating ng takdang ng araw na yon, patag at payapa lamang tayo sapagkat ito'y napaghandaan na natin. Amen po ba? At salamat sa Ama, purihin sa Kanya. Sa dating buhay, ganyan din po tayo. Abalang-abala tayo sa maraming pinaghahandaan natin bilang buhay natin dito sa sanlibutan ito.
At nang tayo ay inakay, inapuhap ng ating Panginoon, nagkaroon tayo ng karunungan na hindi lamang ang paghahanda ang pamumuhay sa sanlibutan ito, kundi kailangan din pala nating paghandaan ang buhay na walang hanggan na pangako ng ating Panginoon. Amen po ba? Sa totoo lang po, aminin natin ito, na sa bilang pagkatao, sa paghahanda natin sa buhay natin dito sa mundong ito, nakakalimot tayong paghandaan ang ating mga kaluluwa. Nakakalimutan natin paghandaan ang buhay na walang hanggan na pangako ng Ama. Subalit sa kadakilaan ng Ama, sa wagas na pagmamahal niya sa mga anak niya, patuloy at patuloy na tayo ay inaakay, inaapuhap niya. Mga minamahal na kapatid, ang dakong ito, ang gawaing ito, ay isang paraan ng paghahanda natin. Tinuturoan tayo kung paano ang gagawin nating paghahanda upang kung pagdating ng takda, maaaring tayo ay makaharap ng patag at payapa sa ating Panginoon. Subalit kapag hindi tayo nakapaghanda, kaya nga po ang tao takot mamatay eh. Amen po ba? Sinasabi po natin na napakasarap sa piling ng Ama, sapagkat yung mga nakadama at nakakilala sa Kanya dito sa sanlibutan ito, mula nang tinanggap na kilala mo siya, nagkaroon ng payapa at patag na kalooban at kaisipan ka. Kaya nasasabi mo sa kabila ng mga pinagdaraanan mo, nagiging magaan. Kaya nasasabi mong napakasarap sa piling ng Ama. Lalo pa po kung dumating na yung takda na ibigay sa'yo, na makasama ka sa buhay na walang hanggan, na makapiling mo siya ng mga kapatid. Paano nga ba natin mapaghahandaan ang buhay na walang hanggan? Sa dakong ito, nasabi ko na nga po na ang dakong ito ay isang paraan ng paghahanda. Sa pagtungo-tungo nyo dito, sa pakikinig ng mga banal na aral ninyo, kung ito'y naititimo sa puso't isip nyo, at ito ay naisa sa buhay na totoo, di po ba nakapaghahanda na tayo? Sapagkat sa dakong ito ay tinuturo ang dapat at marapat na gawin natin upang ang kaluluwa natin ay mapaghandaan natin. Mga minamahal na kapatid, nais nyo bang makapiling ang ating Ama? Hindi ko naman po itatanong sa inyo, sino na ang gustong mamatay? Hindi ko po itatanong. Lahat naman po tayo, ito ang minimithi natin, makapiling ang ating Panginoon. Amen po ba? Subalit paano? Paano natin siya makakasama? Paano natin kakamtin ang buhay na walang hanggan? Marapat na ito ay ating paghandaan kung ito ay minimithi natin na makamtan natin. Mga minamahal na kapatid, daan ng pagninilay na nais kong ibahagi sa inyo, paano nga ba ninyo marapat na paghandaan kung pagdating ng takda na makaharap nyo ang ating Panginoon, ay makakaharap ng patag at payapa kayo? Ano ba ang dapat nating gawin? Ano ba ang dapat nating gawing paghahanda upang pagdating ng takda, tayo ay patag at payapa? Naunawaan niyo po ba? Ano po ba ang marapat na gawing paghahanda? Halimbawa po, dumating yung takda na makaharap mo ang ating Panginoon. Ama, ako po ang anak mong si ganito. Dati po akong ganito at ganon. Masasabi mo ba, subalit ng tuwirang tinanggap at nakilala kita, pagkat nais kong ako ay makasama, makapiling mo, ang dati ko pong ugaling ganito ay nabago upang makapiling mo ako sa kaharian mo. Ano po ba yung mga dapat na baguhin mo upang mapaghandaan mo ang takda na makaharap ang ating Panginoon? Na pagdating ng takda na makaharap mo siya, makakaharap ka ng diretso sa Kanya. Madali lamang po, di po ba? Sapagkat ang ibabahagi nyo yung para sa sarili ninyo. Mula nang makilala at madama nyo siya, tinanggap nyo siya, ano po ba ang dapat na gawing paghahanda kung nais ninyo makapiling ang ating Ama? Paghahanda.
Hello? Naunawaan po ba ninyo? Paghahanda. Sa sandaling ito, nais kong tumawag sa bilang lingkod, bilang hinirang. Ano ba ang ginawa niyang paghahanda? O ano pa ang marapat na gawin niyang paghahanda? Upang sa Panginoon ay kalugod-lugod na tuwiran siya. Sa panig po ng mga lingkod, nais ko pong tumawag ng isa. Sa mga tagasunod, nais ko pa rin tumawag ng isa. At sa CAPS, nais ko rin pong tumawag ng isa. Upang ibahagi kung ano nga ba ang natutunan niya sa dakong ito, kung paano ang paghahandang gagawin niya. Unahin ko po sa CAPS. Nais ko pong ibahagi niya kung paano niya pinaghahandaan kung pagdating ng takda, makaharap ang ating Panginoon. Kung ano ba ang kalooban ng ating Panginoon, susunod niya ba ito? Alam niya ba kung ano ang nasa ng Panginoon? At ito ay nakakatalima siya. Ito'y paraan ng paghahanda. Yung sumunod ka sa kalooban ng Ama, di po ba? Kasi binabahagi niya yung dapat at di marapat na gagawin. Nais ko pong tawagin ang kapatid na ito, ano po ba ang ginagawa niyang paghahanda upang kung sakaling dumating ang takda na makaharap niya ang ating Panginoon, makakaharap siya ng patag at payapa. Nais ko pong tawagin ang kapatid na Caps, kapatid na Rick Sevilla, mula pa po sa Baguio. Hello. Magandang umaga po sa tanghaling ito. Ang tema po ng ating kapatid paghahanda. Kahapon pa po walang laman ng isip ko. Siguro po yung puyat, yung pagod ko. Sa paghahanda, sa dating buhay, buhat po nung ako'y bata, ginaya ko yung buhay ko doon sa yung gusto ko yumaman, makapagpundar, masayang pamilya. Ang dami ko pong ginawang hanap buhay para mapaghandaan yung future. Pero sabi nga po, kahit anong gawin mong paghahanda kung di plano ng Diyos, wala pong katuparan. Pero ang plano po niya ang masusunod, kaya akin nakaupo rito sa wheelchair dahil iyon po ang pinaghanda niya para sa akin. Pero sa kabila po ng aking paghahanap buhay, hindi ko siya nakilala, hindi naging payapa ang buhay ko. Napagal lang po ako sa kahanap buhay. Lahat walang naging gantimpalang maganda. Puro ang gantimpala ko sa kabila, yung paghihirap at bighati. Dahil doon po sinubok ng Diyos yung katatagan ko, ipinahintulot niya lahat ng bighati sa buhay at karaingan. Para maging matatag pala ako ngayon sa panahon na ito, para pag tinawagan niya ako, andun yung kahandaan ko para sa Kanya. Naalala ko nga po yung nung araw na hindi pa ako pilay, lahat ng bisyo sa akin. Hindi po ako marunong kumilala nun. Pero nung po
Hindi ko po alam kung paano ako napunta dito. Basta ang alam ko, sabi, may manggagamot doon, pero hinanap ko lang. Nung una pong napunta ako dito, tinatanong ko sa buhay ko yung, paano akong gagaling? At tinanong ko po sa apo yun. Pinagtawalan lang po ako ng apo. Pero, nung ako po umuwi, nakapagnilay ako, sabi ko, babalik ako doon ng kahit malang twice a week. Pero, after 1 week po, nag-everyday ako. Hinanap-hanap ko po yung lugar na to. Kasi po, dito ko pala ihahanda yung buhay ko para sa Diyos, hindi para sa pamilya ko. Kaya po, may kapansanan man, hindi po ako nalulungkot. Dahil dito hinyanda ng Diyos yung buhay ko na magpakatatag ako at yung plano niya ang masusunod. Dahil hindi po ako mabubuhay sa ngayon kung walang plano ang Diyos. Dahil lahat naman po tayo andun. Kaya po ayoko na maghanda na yung buhay na pang sanlibutan. Ang hinyanda ko ay ang buhay ko para sa Kanya. Para hindi na mapagal yung katawan ko dahil sabi ko nga po nung araw, katakot-takot na hanap buhay, araw-gabi, pero hindi ako umasenso. Pero buhat po nung lumapit ako dito, parang yumaman akong bigla. Dahil wala man akong hanap buhay, naging masaya, payapa ang aking buhay, natutulog ako ng maaga, gigising ng maaga. Kung nalulungkot, naalala ko po lagi si Lord. Meron niya po ako laging pinakikinggang kanta, yung kanta na hindi ko po alam yung pumagat. Pero sabi niya, huwag mo sanang isipin, di kita natatanaw. At huwag mo sanang isipin, di kita minamahal. Lagi mo sanang alalahanin ang inalay ko sa'yo. Kahit ang aking buhay ay aking inihain, tulad ng ginawa ko sa krus para sa'yo. Huwag mo sanang isipin na nalimot na kita, sapagkat ang iyong pangalan sa palad ko'y sinulat na. At kung ako'y iyong hinahanap at iyong hinahanap, tumawag ka't manalangin at ako'y mangungusap. Huwag mo sanang isipin, di kita minamahal, sapagkat ang katotohanan, ika'y minamahal. Bakit po ako malulungkot? Lagi siyang nakatanaw sa akin. Kung ako'y may problema, ako po'y nananalangin at siya'y nangungusap. Sa tuwing ako'y may kalungkutan, ganun po ginagawa ko. Kaya po sabi ko nga po, nangungusap lagi si Lord kung ano ang dapat at marapat. Kaya po lahat tayo, huwag nating isipin yung tayo'y nabigo. Huwag po nating isipin na tayo'y pinabayaan na ni Lord o hindi niya tayo pinapansin. Dahil ako po, alam ko kaya ako nandito. Lagi niya akong nakikita. Mahal na mahal ako ni Lord. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat, mahal na kapatid.
katotohanan po na sa dating buhay, tulad po ng tinuran sa inyo, tayo ang pinaghahandaan po natin ang buhay natin sa mundong ito. Subalit, pinahihintulutan ng Ama ito. Sapagkat kailangan din po natin ito. Hindi naman masama na ito ay ating paghandaan. Subalit, darating din po ang takda na sabi ng ating Panginoon, "Anak, hinayaan kitang paghandaan ang buhay mo sa mundong ito. Ang mga mahal sa buhay mo, mga anak mo, paano ang magiging kinabukasan nito. Ngayon naman, ang paghahanda mo ay maging para naman sa akin." Amen po ba? Sa panig naman po ng mga alagad, nais ko pong tawagin ang kapatid na ito. Sabi nga po niya, sigurista siya. Sa dating buhay niya, pinaghandaan niya talaga ang mga mahal sa buhay niya, lalo tigit ang mga anak niya. Subalit ngayon, ano naman kayang paghahandang ginagawa niya para sa ating Panginoon? At higit na pagpapalawak, ang ito ay babahagi niya para sa temang paghahanda. Nais ko pong tawagin ang ating kapatid na si Tita Beth. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Angkop na angkop po yung kanyang tema sa ating panahon, paghahanda para sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Amen. Kaya sa araw na yaon, dapat ay nakahanda na tayo upang muli harapin ang ating Diyos na buhay, na kaagapay natin sa bawat sandali ng ating buhay. Mga kapatid, bago po ako magpasimula ng aking pagbabahagi, gusto ko lamang pong ipaalala sa inyo ang kabaitan ng ating Panginoon. Napakabait po ng ating Panginoon. Ang lahat po ng ginagawa niya para sa atin ay para sa kapakanan natin. Kaya po, kung kanina na pumasok kayo dito sa loob ng ating dambana at mayroon kayong nadamang kakaiba, isang patunay lamang po na ang banal na Espiritu ay ninanasa na makapiling kayo sa araw na ito. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Kaya sa bawat ginagawa natin dito sa loob ng dambana at ibinibigay ninyo ng buong buo ang inyong buong pagkatao, mararamdaman ninyo kung ano ang gagawin ng Diyos sa buhay ninyo. Katulad po kanina, sa pasimula ng ating panalangin at kayo nakaisa na, wala kayong kamalayan, pinagagaling na kayo ng ating Panginoon. Kakaiba po kasi ang pamamaraan dito Out of topic ako pero kailangan kong ipaliwanag. Iba po ang pamamaraan ng panggagamot dito. Sabi nga po ng banal na Espiritu, walang stethoscope na itututok sa inyo. Subalit ang Diyos na nag-akay sa inyo, alam na niya ang layunin ninyo kung ba't kayo naparito sa araw na ito. Merong kayong ninanasa sa ating Panginoon. At yan po ang nais ng Panginoon, ang mapaghandaan natin siya. Kaya kanina, kung sa panalangin nakiisa kayo, sa joyful song, binigay ninyo ng todo-todo ang sarili ninyo. Wala kayong kamalayan. Mula ulo hanggang talampakan ninyong nararamdaman sa iyong katawan, unti-unti kayong pinagaling ng ating Panginoon. Amen? Meron ba kayong naramdaman? Habang kayo ay nakikisa sa joyful song, ito po'y muling uulitin ko. Ako po talaga, ang dahilan kung ba't ako nakarating dito, madalas pong sumasakit ang ulo ko. Pero tinuro ng Panginoon ang kaparaanan para mawala ito. Pag po inawit yung sama-sama tayo, ulitin ko po ito, ikilig ang ulo. Todo kilig po yung ginagawa ko at kumikilos po siya. Pagkatapos ng awitin na yon, nawawala po yung pamimigat ng ulo ko. Ganyan po gumamot ang ating Panginoon. Ang pagmamahal niya ay walang kaparis, walang kapantay, sapagkat mahal na mahal niya tayo. Huwag po tayong masyahan sa mumunting bagay na natatamo natin sa ating buhay, kundi asamin natin ng masigit pa. Kaya todo-todo po nating paghandaan ang Panginoon sa ating buhay. Amen? Salamat sa Ama. Inakay niya ako sa banal na lugar na ito, sapagkat nang hindi pa niya ako naaakay, ang pinaglalaanan ko sa buhay ko ay ang paghahanda para sa kinabukasan ng mga anak ko. Ganyan naman tayo lahat di ba? Mula nang tayo'y magkaisip, wala na tayong pinaghandaan kundi ang ating sarili. Paglaki ko, gusto kong maging isang ganito. Paglaki ko, gusto kong maging isang ganito. At ang magulang natin na nangangarap sa atin, wala nang pinagkaabalahan na ng kanyang kaisipan,
kundi ang katuparan ng ating pangarap. Amen? Totoo po ba yung sinasabi ko? Na ang Panginoon nawawala sa eksena. Ang pinagtutuunan lang natin, yung paghahanda natin para sa ating sarili, para sa ating mga mahal sa buhay, lalo tigit pag tayo may mga anak, doon na po tayo nakafocus. Ang paghahanda ng ating sarili para makapiling natin ang Panginoon sa buhay na walang hanggan, wala po yan sa ating kaisipan. Ganyan po tayo. Kaya nga po ako, ganun po ako sa dating buhay. Wala na po akong pinaghandaan, kundi ang kinabukasan ng aking 4 na anak. Maliliit pa sila, iniisip ko na, paano ko kaya ako sila mapag-aaral, 4 sila. Ano kaya ako ang gagawin ko para mapagtapos sila? Ako'y isang guro lamang na napakaliit ng sweldo. Diyan ko po inabala ang isip ko. Kaya po ako'y humanap pa ng ibang pagkakakitaan. Yung oras na dapat sana'y uuwi na ako para maigayo ko ang pagkain ng pamilya ko, wala po ako sa bahay. Tanungin niyo po kung nasaan ako. Nag-tutor pa ako hanggang alas 9 ng gabi. Ang Panginoon wala sa aking pag-iisip. Ang lahat ay tungo sa ikauunlad ng aking pamilya. Kaya na makarating po ako dito, binago po ng Panginoon ang aking kaisipan. Na sinabi niya sa akin na, bakit kailangan kong pagalin ang isip ko? Kung nagtitiwala ka na buhay ang Diyos na sinasamba mo, ipagkatiwala mo sa aking lahat. At ako ang bahala. At ang paghandaan mo ay yung buhay na iaalay ko sa iyo sa buhay na walang hanggan, sapagkat ang buhay doon ay wala ng katapusan. Ano po ang ibig sabihin niyan? Naniniwala po ba kayo sa life after death? Na pag tayo'y namatay, mayroong pampanibagong buhay? Naniniwala po ba kayo ron? Dapat pong maniwala kayo that there is life after death. At yung buhay doon, after death, yun po yung tinatawag na buhay na walang hanggan. Kaya, kung napaghandaan mo ito, congratulations. Makakapiling mo ang Diyos sa kanyang kaharian. At ang mararanasan mo doon ay ganap na kagalakan at kapayapaan. On the other side, kung hindi ka nakapaghanda, saan ka pupunta? Sa kabaligtaran ng kanyang kaharian, na doon mo dadanasin ang kaparusahang walang hanggan. Nakakatakot, di po ba? Kaya't iyan po ang dapat nating paghandaan. Masarap pong mabuhay tayo ng walang hanggan sa piling ng ating Panginoon kaysa po doon sa kabila na talagang habang buhay kang magdurusa, habang panahon ka nang magdurusa. Maaari yung iba sa inyo ay hindi naniniwala. Bakit mo yan sinasabi, Mami Beth? Nakarating ka na ba sa langit? Nakarating ka na ba sa impyerno? Hindi pa po. Subalit naririnig ko sa aral ng banal na Espiritu na talagang mayroong langit at impyerno. At ang kalangitan ang dapat nating paghandaan. Yun po yung purpose ni God. Kaya tayo binuhay dito sa mundong ating ginagalawan. Hindi po para maging abala tayo sa mga bagay na ikasisiya ng ating katawan lupa at ang ikasisiya ng ating mga mahal sa buhay, kundi ang dapat nating paghandaan ay ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Amen? Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Sino po ang magtuturo nito? Hindi ko po ito natutunan sa eskwelahan. Sa eskwelahan, ang natutunan ko lang po ay may Diyos tayo na dapat nating pagdasalan. Subalit, after na magdasal, hindi ko alam na ang Diyos pala ay kikilo sa ating buhay. Na kung tayo ganap na magiging malapit sa Kanya, siya ang bahala sa atin. Amen po ba? Kaya iyan po talaga ang dapat nating paghandaan. Nang ako po, hindi ko pa ganap na kilala ang Panginoon, sabi ko nga po sa inyo, ginugol ko ang panahon ko para sa kinabukasan ng pamilya ko. Kaya nga po, tingnan niyo po ang ginampanan ko sa dating buhay ko. Wala po kasi ang Panginoon sa eksena eh. Ang laging bida eh, ano ba ang magiging gagampanan ko para sa kinabukasan ng anak ko. Alam niyo po, talagang totoo po yung sinabi ni kapatid na Marcos kahapon na nakilala niyo ako sa katigasan. Matigas po talaga ang damdamin ko. Bakit po? Eh yung 4 ko pong anak na maliliit,
ang edad is 3 months, 1.5, 2.5, 3.5, ganun po yung mga edad ng mga anak ko. Pikit mata ko po silang iniwan. Nagtrabaho po ako sa abroad, nagturo po ako sa napakalayong lugar. Sa dulo na po yata ng mundo yun, pero walang dulo ang mundo kasi ang mundo ay bilog. Kaya hindi natin alam kung alin ang dulo. Pero napakalayo. Sapagkat nag-straight flight po ako, stopover lang sa isang bansa, 27 hours po akong nasa eroplano. So mapagtatanto nyo na kung ganong kalayo. At anong pong bansa iyon? Doon po sa Africa, sa Nigeria, na ang tao ay puro itim. Nagawa ko pong iwanan yung aking 4 na maliliit na anak sa paghahanda ko sa kanilang kinabukasan. Subalit hindi plano ng Diyos na maibigay ko ang lahat ng kanilang pangangailangan, hindi po kasi plano ng Diyos eh. Ano po ang nangyari? Naka2 taon at kalahati naman po ako doon. Although ang kontrata kong pinirmahan eh 7 taon, imagine niyo po unang salta ko, pirma ng kontrata, 7 taon agad. Eh kasi nga po, nagmamadali ako na mapaghandaan ko yung kinabukasan ng mga anak ko. Hindi ko po inalintana kung gaano kaliliit yung mga anak kong iniwanan. Kaya nga po, nung umalis ako, sabi ko nga po sa inyo, pikit mata. Nung mananaog na po ako sa hagdanan namin, pinaalis ko silang lahat. Sapagkat ayokong marinig na bumababa ako ng hagdanan niya, nag-iiyakan ng, Mami, saan ka pupunta? Wag mo kaming iwanan. Ayoko po. Baka po inang maging sanhi para magbago yung kalooban ko. Kaya sinabi ko po doon sa nanay ko na umalis muna kayo. Punta muna kayo sa parke ng Baliwag para hindi ko na po marinig yung iyakan ng mga anak ko. Ang hirap, di po ba? Ang hirap po, ang sakripisyo po talaga. Sa kagustuhan ko lang na mapaasenso yung buhay namin. Hindi plano ng Diyos, mga kapatid. Bakit po? Ang inaasam kong dolyar nakikitain ko, pagdating ko po doon, after 2.5 years, 2 school years, pwede ako magbakasyon at babalik na lang ako nung uuwi na po ako ng Pilipinas. Mga 7 months before umuwi ako ng Pilipinas, nabangkarote ang bansa. Wala akong naiuwi kahit isang pera. Kaya habag na habag ako na ang nais ko sana, mapaghandaan ang kinabukasan ng mga anak ko, nagsakripisyo ako, nagsakripisyo yung mga anak ko, pero walang nangyari. Ano pong ibig sabihin? Hindi plano ng Diyos. Kaya kung tayo po'y ganap na magtitiwala sa ating Panginoon, pabayaan po natin siya. Batid po niya lahat kung ano ang kakailanganin natin, kung ano ang makakagalak sa atin. Ano pong naging problema sa akin? Pinakialaman ko ang plano ng Diyos. Pilit kong pinaghandaan kung ano yung plano ko. At ito po'y muli kong uulitin sa inyo. Mali po pala. Relax lang tayo sa buhay natin. Payapa lang ang isip at buhay natin. Ipagkatiwala natin sa Panginoon ang lahat-lahat. Siya po ang kikilos para sa ating kinabukasan. At mag-concentrate tayo sa paghahanda sa ating sarili para makapiling natin siya sa buhay na walang hanggan at hindi ang paghahanda para dun sa mga material na pangangailangan natin at ng ating mga mahal sa buhay. Ganyan po tayo, di po ba? Karamihan po sa atin ganyan, na talagang, lalo na ng magkaasawa, inubos na lahat ang panahon para sa paghahanda sa kanilang pamilya. Ang tanong, naging masaya ba kayo? Masaya ba kayo? Sa mga paghahandang ginawa ninyo, nagkaroon ba ng kabuluhan? Hindi. Anong naramdaman ninyo? Na-stress kayo. At nang ma-stress kayo, anong nangyari sa inyo? Nagkasakit kayo. Sapagkat ang stress ang pinagmumulan ng maraming karamdaman. Ang malabis na pag-iisip na nakapagpapataas ng presyon. Ang malabis na pag-iisip nakapagpapataas ng sugar sa katawan. Ang malabis na pag-iisip nakapagpapataas ng uric acid sa katawan. Bakit ka nag-iisip? Dahil gusto mong paghandaan ang mga material na magaganap sa iyong buhay. Mali. Relax lang. Magdasal tayo sa Panginoon. Dumulog tayo sa Kanya. At siya po ang hayaan nating mamahala sa ating buhay. Ito po'y isang praise na sinabi nung
pare nang magsimba ako ng 1 linggo. Ganito po yung sabi niya, pag daw po yung plano ng Diyos ay sinira natin, may plano Diyos para sa atin, di po ba? Subalit tayo bilang pagkatao, pinaiiral natin yung plano natin. Kaya pag pinairal natin yung plano natin, sinisira natin ang plano ng Diyos. Amen po ba? At pag daw po sinira natin ang plano ng Diyos, sinisira natin ang ating sarili. Amen? Ano po ang ibinigay niyang halimbawa? Sabi po niya, magbasa kayo sa Bible. Ano ba ang plano ng Diyos sa paglikha sa babae at lalaki? Hindi bagat ang babae ay para sa lalaki at ang lalaki ay para sa babae? Bakit sinisira ninyo ang plano ng Diyos na ang lalaki ay mag-aasawa ng kapwa lalaki at ang babae ay mag-aasawa ng kapwa babae? Ito po ay isang bill na nakapasa na sa Senado. Hindi po ako sure kung nakapasa na, pero ito po ay na-draft po yung bill na to na pinahihintulutan ang pagsasama ng the same sex. Sabi po nung pari sa amin, iyan ay isang pagsira sa plano ng ating Panginoon. Kaya ang plano ng Panginoon, huwag niyong sisirain, makakasira sa inyong pagkatao at makakasira sa tinatawag na dignidad ninyo bilang tao. Huwag nating papakialaman. Kaya kung pangukang pinanganak, pabayaan mo siya. Yan ang ibinigay sa iyo ng Panginoon kung bakit ginawang hindi masyadong matangos ang ilong mo. Yung palang itsura ng ilong mo, yan pala ang magiging kaparaanan upang matamu mo ang minimithi mo sa buhay mo sa kaparaanan ng ating Panginoon. Sa madaling salita, huwag nating pakikialaman ang plano ng ating Panginoon. Bago ko po wakasan, muli po ay uulitin ko yung kwentong ito na tungkol sa isang 90-year-old na matanda na malapit ng mamatay, subalit nagdasal ng taimtim sa Panginoon, humihingi ng extension. Sabi niya, God, wag po muna niya akong kunin. Bigyan niyo pa po ako ng ilang panahon sapagkat marami pa akong gampanin sa aking pamilyang iiwanan. Marubdob po ang kanyang panalangin sa Panginoon. At dahil marubdob, anong sa palagay ninyo? Pinagbigyan kaya? O binawi pa rin ang kanyang buhay? Pinagbigyan ng Panginoon. Ganyan po si God, napakabait ng ating Panginoon. Pinagbigyan. Nang siya ay lumakas ng muli, ano ang ginawa ng matandang babae? Nagpunta sa isang tanyag na beauty clinic. Matanda na, 90 years old na, no? Nagpaganda pa ng muka. Yung kanyang mga kulubot, pinatanggal. Yung kanyang humpak na pisngi, pinalagyan ng ewan ko ba kung ano nilalagay na yon para muling mabuhay at magkalaman yung kanyang mukha. Yung buhok pinaayos, ang ganda ng kanyang buhok. Yung puwit pinadagdagan, naging sexy pa ang 90 years old na matanda. Ito po ang naging problema. Out of excitement, tumingin sa salamin, wow, hindi ko na makilala yung sarili ko. Ang ganda-ganda ko na, para lang akong 45 years old, sabi ng matanda. Out of excitement, paglabas ng clinic na kanyang pinuntahan, dahil excited siya, gustong-gusto niyang umuwi at maipagmalaki ang kanyang bagong anyo, hindi niya napansin na may dumarating na 10-wheeler truck. Tumawid sa pole, patay. Sabi po niya, Lord, akala ko pa, bibigyan mo pa ako ng extension. Hindi naman pala, binawi mo rin ang buhay ko. Ano po ang sabi ng Panginoon? Marina, ikaw ba yun? Kasi hindi kita nakilala eh. Kaya akala ko hindi ikaw yun, kaya ayon, nakalawit ang buhay mo. Pinakialaman ang plano ng Panginoon. Kaya dapat na mapabuti, napasama. Ganyan din po ako sa dati kong buhay. Pinapakialaman ko ang plano ng Panginoon. Kaya po, ito po'y madalas ko rin sinasabi sa kanya, noong mga panahon na kalakasan ko at napakataas ng pangarap ko sa buhay ko, hambing sa isang driver, ako ang nagmamaneho ng buhay ko. Minamaneho ko ang buhay ko kung saan ko gustong dalhin ang buhay ko. Gusto kong yumaman. Minamaneho ko ang buhay ko para ako yumaman. Wala akong napala. Sabi sa akin ng Panginoon, lubayan mo na yan.
Pag hindi ko nais, hindi maganap. Umalis ka dyan. Umalis ka sa driver's seat, sabi ng Panginoon sa akin. Hayaan mong ako ang maupo dyan. Akong magmamaneho. Akong magpapaandar ng buhay mo. Doon ka sa likod ko. Maupo ka ng komportable doon at hintayin mo na lamang kung saan magandang dadalin ko ang buhay mo. Palakpakan po natin ng Diyos na buhay. Kaya mga kapatid, ito'y maging inspirasyon sa bawat isa sa atin. Huwag nating iplano ang buhay natin ayon sa gusto natin, sapagkat ang gugustuhin natin ay lahat ng may kinalaman sa pagpapaunlad ng ating sarili, kundi ang pagplanuhan natin ay kung paano tayo makakarating sa buhay na walang hanggan. Ang buhay dito, practice lang, maliit lang. Merong mabubuhay ng 10 taon, 20 taon, 30 taon. Congratulations! Kung 90 years old ka na, nandito ka pa. Nay, ilang taon na kayo? 72 po. Ay, bata pa. 72 kayo po. 79. Kayo po. 77. Naku, mga line of 7 lang pala. Wala ba ditong line of 8? Mga 80? Si Tata Apyong. Nandiyan si Tata Apyong. Ayun, si Inda. Si Tata Apyong po. 90 plus na yata si Tata Apyong. Ano? Pero ang mahalaga, age doesn't matter. Age doesn't matter. Ang mahalaga, kung paano natin pinaghahandaan ang bawat sandali ng buhay natin patungo sa kanyang kaharian. Handa na ba kayo? Game na kayo? Ay, game na. Handa na kayo. Kung mamaya paglabas ninyo, handa na kayo? Ay, very good. Kaya habang may panahon, maghanda tayo sapagkat hindi natin alam ang oras kung kailan tayo babawian ang buhay. Huwag nating gugulin ng Panginoon ang panahon natin sa pagpapasigla sa ating sarili, sa kagalakan ng ating sarili, kundi paghandaan natin kung ano ang makagagalak sa Panginoon, ang makapiling natin siya sa buhay na walang hanggan. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po, Mami Beth. Napakaganda po ng bahagi niya at napakalinaw. Amen po ba? Katotohanan po, lahat naman tayo ang pinaghahanda na yung buhay natin sa mundong ito, lalo na tigit sa mga mahal natin sa buhay. Subalit, sa paghahanda natin para sa kinabukasan ng mga mahal natin sa buhay, marapat po pala kasabay nitong paghahanda rin natin para sa ating sarili, para sa ating kaluluwa. Hindi lamang yung buhay dito ang kailangan natin paghandaan, higit natin paghandaan ang buhay na walang hanggan upang ito ay kamti nating tuwiran. Amen po ba? Napakapalad ng ating kapatid. Isa siya sa napakapalad na. Sapagkat tuwirang napaghandaan niya yung buhay dito para sa mga anak niya. Talaga pong yung mga anak niya stable na po lahat. Talaga yung paghahanda niya hindi po nasayang. At nung tinakda ng Panginoon, na sabi nga po sa kanya, Elizabeth, tama na yan, husto na yan. Naihanda mo na ang mga anak mo, ang mga mahal mo. Ako naman ang paghandaan mo. At mapalad po ang ating kapatid sapagkat nung tinakda ng Panginoon na siya ay akayin, apuhapin, malakas pa siya. May malinaw na pandinig pa siya. Nakahakbang pa ang mga paa niya. May lakas pa siya upang ang paghahanda para sa Panginoon ay tuwirang magawa niya. Napakapalad po na ating kapatid sapagkat nung inapuha pati inakay siya, nagpaakay naman siya. Nawa tayo, ganun din mga kapatid. Nung inapuhap tayo, magpaapuhap tayo. Nang akayin tayo, magpaakay tayo. Sapagkat lahat naman po ng mga anak niya, inaapuhap, inaakay niya. Subalit di lahat ay nagpapaakay. Amen po ba? At mapalad tayong naririto na sa panawagan niya, sa tuwing na tayo ay tumutugon. Amen po ba? At nawawag tayong matulad dun sa ibinahagi niyang kwento sa 90-year-old na babae na nung dumating yung takda niya, humingi pa ng extension. Subalit kung handa po siya nung time na yon, sa palagay niyo, hihingi pa siya? Hindi na po, di po ba? At napakapalad naman niya na pinagbigyan siya. Subalit nung pinagbigyan siya, iba pa rin ang pinaghandaan niya. Kaya kahabag-habag siya at nawawag tayong matulad sa kanya. Amen po ba? Kung bibigyan tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon, tuwirang paghandaan na natin upang kamtin natin ang buhay na walang hanggan na pangako niya. Amen po ba?
Napakalinaw po ng pagbabahagi ng ating mahal na kapatid at nawa ito ay nakabigyan ng kaliwanagan para sa inyo. Ngayon naman po, sa panig ng mga tagasunod, nais ko pong tumawag sa inyo. Tatanungin ko po muna kayo, may nais po bang mag-volunteer sa inyo? Kung paano bang paghahanda ang gagawin nyo o ginagawa nyo para kamtin ang buhay na walang hanggan? Wala po ba? Nais ko pong tumawag ng kapatid na tagasunod. Mahal na kapatid, hindi ko po alam pangalan nyo Ano po? Arman. Palakpakan po natin ng Diyos na buhay sa ating kapatid na si Arman. Magandang umaga po sa hapong ito. Hindi ko po malam kung saan ko umpisahan, pero kailangan ko pong tumayo pag tinawag ako dito sa harap. Ako po, kumbaga, binata na ang buhay ko po, iniukol ko lang po sa mga magulang ko, ayun po sa tatay ko, sa edad kong ito. Kumbaga, hindi po ako nagkaroon ng asawa na nagkasakit po siya sa mahabang panahon. Ayun po, inalagaan ko po siya. Kumbaga, ala po akong plano sa buhay ko. Puro itinong ko sa mga magulang ko, mga kapatid ko, hanggang sabi ko, tatay, hanggang andito ka sa mundong ito, andito ako para sa iyo. Pero ayun po, sa kabila ng lahat, wala na po si tatay. Kumbaga, nagampanan ko po ang tungkulin ko sa kanya bilang anak. Pero kay buti po ng Panginoon, ng Ama, na ako dinala niya sa dakong ito upang siya naman ang magplano ng buhay ko. Kumbaga, dito po niya ako dinala para tuluyang mapalapit o siya ang magpatakbo ng buhay ko. Ayun po, hanggang sa yung pong pamangking ko, kumbaga, tinawag ng banal na espiritu na ako nga po ang nakasama niya dito. Ayun po, kumbaga po, sa mga panahong ito, kung ano po ang ibig niya sa akin, kung ano po ang kagustuhan niya, ay taos puso ko pong gagampanan. Ayun lang po, bagamat maikli man, pero hanggang dito na lang po, susunod po siguro, babahagi ko na ng buo. Salamat po. Maraming salamat, mahal na kapatid. Sabi mo nga, hindi ka nagplano sa buhay mo. Sabi nga, di ba, ni Tita Beth, hindi ka man magplano, Ama ang nagpaplano sa buhay mo. Di ka man nagkaroon ng kabiyak, di ka man nagkaroon ng pamilya, o kabiyak at mga anak. Subalit, marami naman nagmamahal sa'yo. At ang plano nga ng Ama sa'yo, ikaw ang lumingap sa mga magulang mo. At ngayon naman, sa kaparaanan ng pamangkin mo, naakay ka sa dakong ito. At salamat sa Ama nang inakay ka, nagpaakay ka. At ito ay isang paghahanda mo para sa ating Panginoon. Makaharap mo man siya at nawangay tuloy-tuloy ang paghahanda mo upang sa pagdating ng takda mo, patag at payapa ka makakaharap sa ating Panginoon. Amen po ba? Ngayon naman po, inaantok na po ba kayo? Nais niyo po bang magising? Para po bang matamlay kayo? Hello? Kamusta po ba kayo? Mabuti po. Salamat sa Ama. Ngayon naman po, nais kong gisingin kayo. Nais ko pong tawagin ang ating kapatid na ito upang alayan tayo ng awitin. Tinatawagan ko po ang ating kapatid. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay sa katawan ng ating kapatid na si Mirna Andrada.
Dakilang Ama, gaya po ng dati, muli naririto po ako, nakatindig sa iyong kabanal-banalang harapan. Nagpupuri, nagpapasalamat ng walang hanggan sa bawat araw na patuloy mo pinagkakatiwala sa akin ang gagandahang loob mo na maipatupad ko ito sa pamamagitan ng paggamit mo sa aking katauhan. Salamat po, Ama. Ito ay isang kaparaanan ng paghahanda ng aming mga sarili upang ikaw ay makapiling sa kalwalhatian. Kaya po sa bawat sandali ng buhay ko, ang kahilingan ko po, ikaw ang maghari sa tuwina na ako'y gagamitin mo. Amen. Buhay po ang Diyos. Mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga minamahal kong mga kapatid, lalo tigit po sa mga kapatid natin na ngayong araw lamang na ito nakatugon sa panawagan ng Diyos sa dakong ito. Amen po ba? At welcome po sa ating mahal na kapatid na Rick. Saan po ba ang kapatid? Welcome, mahal na kapatid. Lubha po kaming nagalak sapagkat kahit wala ka dito, damang-dama namin kung paano ka inihahanda ng Diyos. Matikas at matipunong pangangatawan. Ano po? Yun po ang katotohanan. At napakabuti po ng Panginoon sapagkat sa pakikinig ko sa unang nagbahagi, sadyang hindi pala nagkamali ang aking damdamin kung paano nga ang ginagawa ko ngayong paghahanda sa ating Panginoon upang pagtatal ng takdang panawagan niya. Yung sinabi ni Mami Beth, life after death. Ako po yung unang sumagot na, I believe, naniniwala po ako doon. Kaya po, hambing sa kanyang binahagi sa unang buhay ko, ganun po ako. May takot bilang panganay sa aming magkakapatid. Lagi pong nasa isip ko yung takot. Yung sa payak na pamumuhay, parang gusto kong ihanda lahat. Sabi ko, paano bang ihahanda ang buhay para sa mga kapatid ko, para sa aking ina, maagang nawala ang tatang ko. Yun po yung mga paghahandang nasa puso ko. Gusto kong ihanda yung buhay bilang panganay, paano? Kaya po maaga akong namulat sa paghahanap buhay para makatulong sa kanila. Ganun po. Yun po yung namuo na paghahanda sa aking sarili. Subalit ngayon, na dahil sa pagkilala ko sa Diyos, bagamat marahil hindi pa nga ganun kalubos, Ama, subalit sa bawat araw na paghahain mo ng iyong mga salita, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, sa katauhan ng mahal na Apo na ginagamit mo, at sa aking mga kapatid na patuloy mong ginagamit sa bawat araw, sinigilan mo ng talino at lakas, tumindig sa harapan at ibahagi ang talinong mula sa iyo. Doon ko po napagtatanto sa sarili ko na tama, ihanda ang ating mga sarili. Doon sa kaukulang, malulugod ang Panginoon. Ito po yung pinakaisang tumimo sa puso ko sa pagbabahagi ng kapatid na Mami Beth, Chico. Upang malugod ang Panginoon. Tingnan mo, Mami, pagkasambit ko, nakalimutan ko. Hindi ko po maalala kung ano yung sinambit ko na sinabi mo. Hindi na po mahalaga yun. Mahalaga na sabi ko po, kung saan po malulog. May nakatanda po ba sa inyo nung sinabi ko? Meron po ba? Meron po. Marahil itong kaparaanan ng paghahandang ng Diyos na kung may nagsasalita, mataman tayong makinig. Tingnan niyo po sa isang iglap, inalis. Subalit, marahil may nakatanda sa inyo. Ang mahalaga, pinasambit sa akin ng Panginoon. Upang malugod ang Panginoon natin doon sa sinambit ko na yun. Ipaghanda ang ating sarili sa matamang pagsunod sa kanyang kalooban. Linisin ang ating mga puso. Linisin ang ating kaluluwa sapagkat sa kabilang buhay, makikilala tayo ng Diyos na tayo yung anak niya na nagpapakilala sa Kanya. Panginoon, eto po ako, kumakatok. Ako po yung anak niyo na gumawa ng ganito mabuti. Kung totoo pong mabuti yung ginawa natin, marahil tatanggapin po niya tayo sa kaharian. Kaya po, nais kong alayan ang awitin ng ating Panginoon. Ito pong awitin ito, no, isang araw ko pa gustong awitin, subalit talagang tukso. Mensahe po talaga. Ngayon, may sinabi po yung labi ko na narinig ko doon sa pagpapahayag ni Mami Beth na isang bagay ka akong tumimo sa puso ko. Hindi ko na po maisip. Marahil nakaugnay po ito sa awiting ito na
Ang awitin pong ito ay binigay din ng ating Panginoon, ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng kanyang katauhan, na kantang pansanlibutan kung inyong pakikinggan. Ito po ay pinamagdang awiting, How Can I Tell Him About You? Subalit sa kabutihan at kagandahang loob ng Diyos, ito po ay pag-aatas sa kanyang katauhan, na pinahintulutan naman po ng mahal na Apo bilang Espiritu. Iniba po niya yung lyrics, ginawa po niyang awit mula sa Espiritu patungkol sa Diyos. Naiwanan ko po yung aking songbook na maliit. Nasabi ko nga po, bilang sangkatauhan, hindi na po ganun kalawak ang memorya. Ayoko naman pong awitin yung gaya ng dating pag-awit. Pilit ko pong isinerge doon sa cellphone ni Mami Beth habang siya nagbabahagi, subalit hindi ko na po ma-recall. Hindi niya rin ma-recall yung lyrics na binigay ng Espiritu. So patunay lang po na pag ibinigay ng Espiritu, kailangang maisaulo, maisabuhay, dahil hindi na nga po maalala. So hindi na po ako nagtataka kung bakit pagkasambit ko ng salitang yun ay nakalimutan ko na pagdaka. Isang aral din po sa mga tagapakinig, kung may nagbabahagi, mataman tayong makinig at pakapakinggan natin kung ano yung titimo sa puso natin at mapupulot natin. Kaya po, kung anong kalooban ng Ama sa awiting ito, iniugnay ko po sa tema na paghahanda. Isa po ito sa paghahanda sa aking sarili para makapiling ko ang Panginoon. Kasi dito po sa awiting ito, ang kagandahang loob niya, kahit ang dami kong problema, kahit ang dami kong pinagdadaan ng karamdaman, hindi na ako kailangang humiling. Hindi na po ako, ayoko nang mayat-maya ay humiling. Kaya po naramdaman ko pag inaatasan akong dumulog ng Panginoon, more on pasasalamat na lang po yung sinasambitan labi ko. Gustuhin ko man dumulog ng marami, ayaw na pong sumambit. Dahil alam niyo po kung bakit, ayon sa awiting ito, sinasaan ng awiting ito, alam ng Diyos kung ako'y nalulumbay. Alam niya kung ako'y may kahilingan. Nakakapakipagdiig ako at usap ako sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Bakit pa ako hihiling? Ganong alam niya na. At doon sa kaparaan ng yun ay naihahanda ko ang aking sarili upang siya'y malugod sa akin. Doon sa mga mumunting bagay na ito, pinahahalagahan ko po. Kung kaya naman siguro, ano man ang bigat at dagok na pinahihintulutan sa buhay ko, patuloy niyang binibigay sa akin itong mapagtagumpayan, malampasan at maisadsad. Kaya hindi ko po siya mapahindian sa tuwing nang ako'y tatawagan niya sa karampot na pag-aalay, malugod siya sa akin at tanggapin niyang ito ay isang kaparaanan ng paghahanda ko sa aking sarili upang pagdatal ng takdang panahon, makapiling ko siya sa kaluwalhatian. Muli po ay maraming salamat mga kapatid kung saan po umabot ang awitin, nawa po ay maging masaya kayo. Kaya sabi ko po sa Panginoon, ayon sa awiting ito, God, please help me tell them more about you. Tulungan mo ako, bigyan mo akong lakas ng loob na maibahagi ko sa mga kapatid ko yung mga kadakilaan mo na pinagaganap sa buhay ko na nakakamtan ko. Please, help me tell them more about you. He knows when I'm lonesome. He knows when I'm sad. He puts me up when I'm lonely and holds me so tight. Whenever I'm discouraged, He knows just what to do, my God. Please help me tell them more about you. I can tell him all my troubles. He makes them all seem right. I can make up excuses in all the problems in my life. We can talk of
my burdens and all just what to do, my God. Please help me tell them more about you. How can I tell them more about you? God, please tell me what to do. Everything seems right whenever I'm with you. My God, won't you tell me? Help me tell them more about you. How can I tell them that I miss you whenever I go astray? How can I tell them that I think of every single night and day? But when I am with you, I can tell everyone you're great. God, please help me tell them more about you. How can I tell them more about you? God, please tell me what to do. Everything seems right whenever I'm with you. Oh God, won't you tell me? Please help me tell them more about How can I tell them that I miss you whenever I go astray? How can I tell them that I think of every single night and day? And when I'm with you, I can tell everyone you're great. Lord, please help me tell them more about you. How can I tell them more about you? God, please tell me what to do. Everything seems right whenever I'm with you. So God, won't you tell me? Please help me tell them more about Salamat po, Panginoon. Salamat po sa inyo. Maraming salamat, mahal na kapatid. Kung nakinig po kayo ng Time Team, napakasarap po para tayong dinuduyan. Amen po ba? Napakasarap pakinggan ng kanyang awit at ng kanyang tinig. Bago po ako tumawag muli ng isang kapatid, nais ko muna po magpaalala sa inyo ng ilang alituntunin ng ating banal na gawain.
Muli po, mga minamahal na kapatid, paalala po sa inyo, kung sa paggamit po ng CR, kung gagamit po kayo, pakiusap po. Pagkatapos po ninyong gamitin ay kumari lamang pong ito'y buhusan at pakaiwasan na basain ng sahig para hindi po nagpuputik. Panatilihin po natin ang kalinisan sapagkat tayo rin naman po ang gumagamit. Amen po ba? Ito po sa gilid dito ay CR para sa kababaihan at yung mga sa kalalakihan po doon pa po sa dulo, doon po sa may barracks. At sa oras po ng dito naman po sa loob, mulit-muli pinaalala mga minamahal na kapatid, yung mga cellphone po ninyo, kung maaari i-off po ninyo, wag lamang silent mode para hindi po maging abala sa inyo rin naman pong mga nakikinig sapagkat kung minsan po nawawala yung konsentrasyon nyo sa pakikinig kapag naririnig nyo. Amen po ba? At sa oras po ng bendisyon, kung kalooban ng Ama na magkaroon, mulit-muli pinaalala sa inyo mga minamahal na kapatid, ang mga pipila lamang po sa ating minamahal na Apo Conching, ayun po lamang mga baguhan at yung mga tapos ng banyos at yun pong may mga karamdaman na marapat na idulog sa ating minamahal na Apo Conching. At yun naman pong may nais na idulog, may tama at takdang oras po para sa paglapit sa ating minamahal na Apo. Yun po ay pagkatapos ng pagbebendisyon dito sa gitna, maaari lamang pong maghintay kayo. At pagkatapos po nun ay maaari po kayong dumulog sa Kanya. At paglabas po ng ating minamahal na Apo Conching sa adorasyon, kung maaari lamang po iwasan natin na lumapit muna at dumulog sa Kanya. Sabi nga po na may tama at takdang oras sa pagdulog sa Kanya. Maliban na lamang po kung ang minamahal na Apo Conching ang tumatawag sa ating, maaari po kayong lumapit. Amen po ba? Mga ilang alituntunin po ito na ating banal na gawain upang higit na ikasasaayos ng ating banal na gawain. Muli mga minamahal na kapatid, ako po muling tatawag sa inyo sa panig ng CAPS. Naalala ko po yung huling bahagi ng ating minamahal na Mami Beth, yung kwento niya, na humingi ng extension, na binigyan ng pagkakataon ng ating Panginoon. Ang kapatid po nating ito, nagkaroon ng kaganapan sa buhay niya, subalit muli siyang binigyan ng pagkakataon ng ating Panginoon. At yung pagkakataon na yon ay ginamit naman niya, hindi po katulad nung sa kwento. Ginamit niya po yung pagkakataon na ibinigay ng Panginoon sa kanya sa paghahanda niya upang kamtin ng buhay na walang hanggan. Siya na po magbabahagi sa inyo kung paano. Nais ko pong tawagin ng ating kapatid. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa katauhan ng ating kapatid na si Caps Amang Lagman. Magandang umaga po sa tanghaling ito sa inyong lahat. Malayo na po ako, nakita po ako ng Panginoon. Gusto niya pong ihayag ko sa inyo yung kabutihang pinagkaloob niya sa akin. Dati po, ako ang hanap buhay po ay driver. Noon po ako hindi pa napupunta rito, ang minamaneho ko, ang aking pamilya. At yun nga po, ang tema ay paghahanda. Hinanda ko po ang aking pamilya sa pagmamaneho ko sa aking pamilya. Binigyan ko po sila ng kinabukasan, napag-aral ko po yung dalawang anak ko. Tapos po, hinanda ko rin po yung aking anak na babae na hiniling ko sa Panginoon na magkaroon siya ng boyfriend na matino. Alam niyo po, napakabait talaga ng Panginoon. 7 taon na po silang mag-boyfriend ngayon. Pero kahit po minsan, hindi pa sila nagkagalit. Hindi po ba yun kaloob sa akin, Panginoon? Kasi po, 7 taon, ako po
limang taon pa lang po sa March dito sa Dambana. Kaya po nasabi ko na ang minamaneho ko noon ay ang aking pamilya. Yung pong anak kong lalaki, may pamilya na rin po ngayon at maganda rin naman din ang takbo na naging buhay. Kayo po, ako po yung nagkasakit sa pagmamaneho ko. Napunta po ako rito sa Dambana. Ako po ay na-stroke. Ang pagpunta ko po rito, ako po ay naka-wheelchair lang. At tumutulo po ang aking laway, nakangiwi po kasi yung aking bibig. Tapos po, yung pong mata ko, naduduling. Pag po hindi tinakpan yung isang mata ko, umiikot po yung pananaw ko. Tapos po, hindi po ako nakakapagsalita dahil po kasi nag-lock po itong aking lalamunan. Kaya po tumutuloy yung laway ko. Pag naman po hindi ko pinahira ng tissue yung aking laway, ayaw naman po tumulo. Basta puno-puno lang po yung bibig ko ng laway. Yun po. Pag po kinuha ko ng tissue, yun po, nawala na po yung laway ko sa bibig. Tapos po, sinisinok pa po ako. At ito po isang kamay ko nito, tsaka yung paa ko, hindi ko po na itataas at hindi ko po na ihakbang yung aking paa. Ito na pong kabiyak ng aking katawan, tama pong nakakahakbang, nakakakilos, pero wala pong pakiramdam. Pag po pinindot yung ganon, at yun nga pong apo ko, kinakagat niya, hindi ko po naramdaman. Minsan po, nagmamaneho ako ng tricycle. Pag po ako nasipa nung nung pagsipa ko po ng starter, makikita ko na lang po yung aking paa, magang-maga. Hindi ko po naramdaman talaga. Minsan nga po naliligo ako Nagpakulo po ako ng tubig, pampaligo. Naalala ko po, baka po ako kumukulo na. Ang naikwang ko po, naiangat ko ng kamay ko, yung takip, inangat ko ng kamay ko. Nakita ko po yung tubig, kumukulong ganon. Hindi ko po naramdaman. Nung makita ko yung kamay ko, puro lintos na pala. Kaya po ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil po dun sa karamdaman kong pinagdaanan, ako po ay gumaling. At dati po, ang timbang ko ay 85. Nung po ako may sakit, nag-60 lang po ako. Ngayon po 74 na po timbang ko. Tapos po, nagbalik na po yung aking kapugian. Dati po ang itsura ko, kaya nga po nung isang kapatid nating alagad, mahusay mang pintor, baka hindi maipintay mukha ko dahil napakasama ang itsura. Alam niyo po, nung pagkakapunta ko po rito, dati po ako'y driver, ngayon po, ang Panginoon na ang pinagmaneho ng aking buhay. Ngayon po, nung pong ako'y matuntong na rito, numpisahan na po ng Panginoon ang aking buhay. Siya po ang nagmamaneho sa aking buhay. Ang pamilya ko po, dati po ako walang naiipon din sa aking pagmamaneho dahil po noon may bisyo ko. Ngayon po, ang Panginoon nagmaneho, nakapagpundar pa po ako ng gamit sa bahay. Pagkatapos po, sabi nga po ng ating mahal na Apo Kunching, ang Panginoon ang magbibigay sa akin ng sweldo. Ngayon po, meron na po akong natatanggap buwan-buwan sa SS. Pensionado na po. 60 na po ako pero parang wala po 60. Di po ba napakasarap ng buhay pag ang Panginoon Diyos ang nagmaneho sa atin? Kaya po mga kapatid, pag po tayo pupunta rito, pabayan na po natin sa Panginoon ang ating buhay, ang anumang problema natin at karamdaman. Hiling lang po natin sa Panginoon at manalig lang po tayo ng tapat. Ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng ating pangangailangan. Ako po nung magpunta po rito wala po akong alam sa pananampalataya. Ngayon po napalaki nang nabago sa buhay ko, sa aking pananampalataya. Dati po pagtulog ko hindi ako marunong magdasal. Ngayon po naabot po ng 20 minutes ang pagdadasal ko. Pag-iising ko po sa umaga, ganun din po.
papasalamat ako sa Panginoon at yung araw na yon, sabi ko sa Panginoon, Panginoon, pangunahan po kami muli sa araw na ito, sa isip, salita at sa gawa, at susunod po kami sa iyo. At saka po, pinapanalangin ko rin po yung mga kapatid kong alagad, mga kaps, at mga tigasunod, pasyente na kayo'y gumaling na kagaya ko. Yun lang po, maraming salamat. Maraming salamat, mahal na kapatid. Di po ba napakabuti ng Panginoon sa kabila ng... Sino po ba'y nakakita sa kanya nung mga panahon na may karamdaman siya? Di po ba parang bibigay na siya, no po? Parang katapusan na niya. Yun po, pero sabi nga po, napakabuti ng Panginoon. Talagang mahal na mahal siya. Binigyan siya ng pagkakataon ng ating Panginoon. Yung karamdaman po yun ay naging kaparaanan lamang upang madamat makilala niya ang ating Panginoon. At yung pagkakataon na binigay sa kanya, ginamit naman niya sa maganda. Sapagkat yung pagkakataon na ibinigay sa kanya, natutunan naman niya ang paghahanda para sa sarili niya, para sa kaluluwa niya, para kamtin ng buhay na walang hanggan. Tingnan niyo nga po, nung binigyan siya ng pagkakataon ng ating Panginoon, yung hanap buhay niya, tinalikdan na niya. At ngayon po, isa na siyang lingkod dito. Naglilingkod na po siya sa ating banal na dambana bilang CAPS. Kaya yung pagkakataon na ibinigay sa kanya, hindi po nasayang. Naging mabunga po at kapatid, tuloy-tuloy lamang ito at higit kang makikinabang, higit na kagalakan ang sa iyo ay kakamting. Muli po, mga minamahal na kapatid, nais ko muli kayo ay gisingin upang paglabas ng ating minamahal na Apo Kunching, isip at puso natin ay gising na gising upang kung ano man ang ihahayag at ibabahagi ng ating Panginoon sa muli mga minamahal na kapatid, maraming salamat po sa mga nagbahagi at inaanyayahan ko po kayo